Scott, hey, Scott, God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kapalawan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kapalawan. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsampay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 10. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Stella. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka iyong mga patay. Para purihin ka iyong mga patay. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa ibang nanar. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin sa lahat ng kaisipan, mga nakita na sabi na isip na gawa ng hindi ayon sa karangalan at kabanalan ng aming Panginoong Kristo. Kami po'y patawarin, linisin mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kapalawan sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Kapalawan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Kapalawan. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating po pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 18 at 19. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin ni God. Haharangin si God ng mga tulisan. Lalabanan niya at magtatakbo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan.
salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan na ang ating pagliligtas ay tangi lamang magmumula sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa na kapag mayroon tayong ganap na kaisipan ng ating pagliligtas ay magmumula sa ating Panginoon, hindi po tayo papanawan ng pag-asa kahit na po sa mga pagkakataon na tila ba napakadilim na ng bawat bahagi. Ano po? Alam niyo po, ito po yung isang bagay na ikinapanatag ng aking puso. Yung pagkakataon po na ang inyong lingkod dumulog sa Panginoon na may kinalaman doon sa aking kahinaan. Meron po akong may kakayahan na hindi ko magagawa. Kaya ang nangyari po, nagkaroon po ako ng pagdalangin sa Panginoon. Ako po'y dumulog sa Panginoon at sinabi ko sa Kanya na, Lord, hindi ko naman 'to makakaya sa aking sarili, ano. So, ang aking hiniling sa Panginoon, ako'y Kanyang alalayan. Yung aking pagliligtas sa Kanya nagmumula. Pero alam niyo po, sa kadahilanang ang inyong lingkod, walang sapat at ganap na kakayahan para sundin, ganapin yung kalooban ng Panginoon. Nasabi ko sa sarili ko, mukhang hindi ko yata 'to magagawa. At ako po, humingi ng tulong sa Panginoon. Ako naman ho, nagpapasalamat sapagkat ang Diyos sa kanyang karunungan, sa kanyang kakayahan, talagang nagkaloob ng agad na lakas, kapangyarihan, karunungan para ipabatid sa akin na, hindi mo kailangan gawin yan sa sarili mong kakayahan. Ang kailangan mo, magtiwala, maghintay sa aking kaligtasan. At alam niyo po, simulan noon, nawala na po yung pag-aalala sa aking puso. Alam niyo, madali po ako maniwala sa kadahilanang ako po tinrain ng aking mga magulang na kapag sinabi ng magulang ko, kung ano yung sinabi ng magulang ko, yun po ang mangyayari. So, ang Panginoon po, kinikilala ko na magulang, tinatawag ko na ama. So, kapag sinabi ng ama, may kapanatagan po sa aking puso, sa aking kaisipan, magkakaroon ito ng kaganapan. At yun po, yung pumanatag sa akin mula nung pagkakataon na yun, basta sinabi ng Panginoon sa akin, full ako, gagawin ko. Ano po? Yun namang bahagi ng pagsasabi patungkol kay God na haharangin ang mga tulisan. Alam niyo po, kapag sinabi ang tulisan, yung salitang tulisan, alam natin na hindi po ito gagawa ng mabuti. At kapag hinarang ka ng tulisan, ang ibig sabihin, masama ang kalalagyan mo. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, lalabanan ni God ang mga tulisan at sila'y mag-atakbuhan. Alam niyo po, dito tayo tinatawag ng Panginoon. Doon sa kailangan nating mailagay doon sa sitwasyon, doon sa pagkakataon na hindi tayo ilag ng ilag. Hindi tayo takbo ng takbo.
Ito pong pagkakataong ito, tinatawag tayo ng Panginoon upang lumaban. Meron bang mga gawa ang kaaway sa pamamagitan ng mga tao na maaring nasa itaas natin o nasa ibaba natin at sila'y gumagawa ng mga hindi magaganda, nagpaplano, nagpapatupad ng mga hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Naku, ang sabi po ng salita ng Diyos, labanan natin sila. Naku, Bernie, ano ba yung itinuturo mo sa amin? Kasi po alam nyo, tapos na po ang panahon na tayo'y mananahimik. Anong paglaban ang gagawin namin? Ako, hindi naman ho sa paraan ng sanlibutan. Ang paglaban na itinatalaga ng Panginoon para sa atin, sa Espiritu. At ito'y sa pamamagitan ng ating paglulong, paglapit sa ating Diyos na may mga sitwasyon ba sa ating mga buhay na paulit-ulit na lang nagaganap at lagi tayong talunan, lagi tayong kawawa? Kailangan mo na yung dalhin sa trono, sa altar ng Panginoong Heso Kristo. At doon mo sabihin sa Diyos, lagi na lang po akong hindi nakakabayad sa mga pagkakautang, kaya tumataas po yung interest. Oh, okay. Alam nyo na, no? Lord, lagi na lang disconnection notice ng kuryente namin. Ito po mga bagay na ito, ating ipagkatiwala sa Diyos. At hindi po tayo mananahimik. Hindi po tayo basta-basta, ay, tatanggapin ko na lang. Hindi po ganun ang tawag ng Panginoon sa atin. Rather, God is calling us to pursue justice. Kasi mainam na husgado po ang ating Panginoon. Paano ko naman gagawin yan, Bernie? Simple-simple. Pumalatag ka sa Panginoon. Kapag hindi mo alam ang katotohanan ng Panginoon, mangyayari sa iyo. Pero sa kalooban, pangunguna, pagsama ng Diyos na buhay, maniwala ka kapatid, mabilis pa sa alas 4. Hindi ko alam kung bakit mabilis pa sa alas 4. Pero basta mabilis pa sa alas 4, tatanggapin mo ang pagsama ng Panginoon. Kaya sigurado ang tagumpay. Ang panawagan po natin sa pagkakataong huwag tayong magpabaya. Huwag tayong masyahan na kung ano yung meron. Manumbalik tayo sa Panginoon. Sa Diyos tayo tumingin at sa Kanya tayo magtiwala ng Kanyang pinangako magkakaroon ng kaganapan. Dalangin po tayo. Yan tarabash. Tondorobo. Sukotok yondorobo. Sigarabangha. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na kami iyong niliwanagan sa pamamagitan ng iyong salita. Kami po, Ama, ay minsan pang nanunumbalik sa iyo at itinitiwala na ang aming pagliligtas sa iyo magmumula. Gayun din po yung aming pagtitiwala, Panginoon, sa pagkilos mo ng may kapangyarihan, lalo na dun sa mga sitwasyon, dun sa mga pagkakataon na kami ay lagi na lang mukhang talunan. Kami ay laging nanghihingi ng habag. Panginoon, kami ay laging kamukhang kawawa. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami anak mo, Panginoon. At kami nananalig na hindi mo kalooban na kami mabuhay sa isang paraan na kami ay nanglilimos. Kaya ang aming panalangin, kami po'y kalooban mo ng karunungan. Kami po'y kalooban mo ng kapamaraanan kung paanong aming maaaresto ang kasinungalingan ng kaaway. At tunay, tanggapin namin ang tagumpay na nagmula
sa iyo. Panginoon, nais naming magpasalamat sapagkat ngayon pa lang, inaangkin namin, tinanggap na namin at ipinagkaloob ang pagpapala na aming kinakailangan. Mamin din pong idinudulog sa iyo sa pagkakataong ito ang bayan ng Kapalaw sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo ay tumanggap ng unawaan, magkaroon ng pagmamahala. Hayaan mong dumaloy ang pagpapatawaran. At sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ikaw po ang magtanim ng binhi ng pagkakaisa. Siyang maging dahilan upang tunay maugat ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Kapalawan. Ang aming panalangin, Panginoon, magkaroon ng pagkakaisa, unawaan, at dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We declare the fire of revival sa bayan ng Kapalawan sa pangalan ni Jesus. At dasal namin na dumaloy dito sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan. Ang mga bayang ito, hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian. At ikaw din po, Panginoon, ang magkaloob ng kasaganaan. At hayaan mong ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na lakaran ng aming bayan ng tawag mo as a launching pad of the gospel, as a missionary sending country, and as the America of Asia, the height of its glory. Dasal namin, Panginoon, na kumilos ka ng may kapangyarihan maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Gayun din po sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. At sa pangalan ni Jesus, dasal din namin ang iyong pangunguna sa aming mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryo ito para matupad nilang dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga pinuno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At Lord, anumang kasinungalingan, gawa ng kaaway, ikaw ang maglantad at hayaan mong tunay na matagpuan ang iyong makapangyarihang kanang kamay sa aming pinakamamahal na bayan. Excited kami, Panginoon, to declare your glory, your power, and your authority over our beloved country. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng bawat bansa. Magtalaga ka, Panginoon, ng mga tagapanguna na lalakad at makikinig sa iyong kautusan. At sa pangalan ni Jesus, we declare the power of revival sa mga bayan. Ngayon din po sa Hong Macau, Taiwan. Ilusan mo ang mga lugar na ito. Extraordinarily provide your glory, your power, your authority sa mga bayan ito. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mong mabatid nila yung landas ng katwiran na iyong inilagak para sa kanila. Ngayon din po, Panginoon, we pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. We decree your fire. We decree your power. We decree the blessings and anointing of the Holy Spirit upon this country. As we speak peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin
sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.